Manny Pacquiao tuluyan ng iniwan ang mga Duterte. Yan ang ating pag-uusapan at tatalakayin, pero mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. So ang ating pag-uusapan sa ngayon mga kapolitika ay ito pa rin maging eleksyon sa susunod na taon 2025. At ang ating pag-uusapan dito ay karugtong noong ating napag-usapan na kung saan itong mga senador na bumaliktad na sa mga Duterte matapos yung nakaraang administrasyon na si former President Rodrigo Roa Duterte. Ang ating tatalakayin dito ay itong si Senador Manny Pacquiao. So itong si Senador Manny Pacquiao, mga kapolitika, kung yung natatandaan is tumakbo ito noong 2022 election sa pagkapangulo kasi napakarami itong followers sa Facebook at siguro nagbabaka sakali siya na susuportahan siya nitong kanyang mga followers. Pero nakikita nga na kanyang mga followers ang kakayanan niya na kung saan is hindi siya capable na tumakbo bilang presidente, kung kaya kahit siya yung may pinakamaraming follower dito sa social media is hindi pa rin siya nanalo. Okay, kasi nga hindi siya sinuportahan ng kanyang mga follower. I think nasa almost 20 million na rin itong kanyang followers sa Facebook. Okay, pero pagka senador siguro o vice president, meron pang tendency na manalo or chance na manalo itong si former Senator Manny Pacquiao. Pero pagka presidente is malabo nga. Okay? So itong si Senador Manny Pacquiao, kung inyong matatandaan, is kaalyado rin ito ni former President Rodrigo Roa Duterte kasi nga isa siyang Bisaya rin, kapareho sila ni former President Rodrigo Roa Duterte. Yun nga lang, itong si former President Rodrigo Roa Duterte is walang masyadong tiwala dito kay Senador Manny Pacquiao at nag-expect nga ito na i-endorso siya noong 2022 election kasi nga magkapareho sila ng partido. Pero sila, 'di ba, yung magkapareho sila, pero nag-agawan sila doon sa kanilang partido na kung saan is PDP Laban. So nag-agawan sila is pinanigan ng COMELEC sila former President Rodrigo Roa Duterte. So nag-iba na lang ng partido itong si Senador Manny Pacquiao. Now ngayon tatakbo naman siya na pagka-senador dito sa 2025 election. So ang tanong ng nakararami at ang tanong rin natin is, iboboto pa ba natin itong si Senador Manny Pacquiao bilang pagka-senador sa 2025? So para sa akin, ang aking opinion dito is okay naman itong si Manny Pacquiao. Wala naman siyang issue sa corruption at wala naman siyang issue ng katiwalian dyan sa ating gobyerno. So sa akin is 50-50 rin itong si Manny Pacquiao. Yun nga lang is meron rin siyang personal na interest or political ambition na kung saan is kasi itong dito natin kasi makikita na kung saan is grabe yung batikos niya dito kay Pangulong Bongbong Marcos noon, but ngayon is magkaalyado na sila at dito nga siya sa partido na ni Bongbong Marcos sasama nung according doon sa kanyang sa pagpapakilala doon sa Jensa nung pumunta si Pangulong Bongbong Marcos. So 50-50 tayo dito kay Senador Manny Pacquiao, mga kapolitika. Maybe sa mga pagandahin niya na lang muna yung lugar niya para naman is may maipakita siya sa publiko at may napatunayan katulad ng mga Duterte, di ba, napaganda nila yung Davao. So yun talaga masasabi natin na kung saan is meron silang napatunayan na ginawa nila sa kanilang lugar, kung kaya karapat dapat silang iboto. Okay? So sa pangalawa dito sa ating pag-uusapan is itong si Tito Sotto. Itong si Tito Sotto is okay naman siya. Wala rin siyang bahid ng katiwalian at wala rin tayong narinig na siya ay involved sa anumang katiwalian dyan sa ating gobyerno or corruption. Yun nga lang sa atin dito, mga kapolitika, is matanda na itong si Tito Sotto. Akala ko nga is sasama rin dito kay former President Rodrigo Roa Duterte kasi parang meron yung one time na nagpa-picture sila doon sa kay former President Duterte. So 50-50 rin tayo dito kay Tito Sotto. At matanda na rin itong si Tito Sotto. Siguro naman isibigay na lang sa iba. Katulad nga nung ginawa niya ni Drilon, na kung saan is nag-retire na siya for good dito siya sa politika. Meron naman siyang chance na manalo or tumakbo sa lower level pero hindi niya na ginawa.
bagkos is ano na siya, nag-retire na siya for good at enjoy na lang yung buhay niya. So ito na lang sana ang gawin ni Tito Soto. Bakit pa siya talaga sasali dito sa ano, sa politika, 'di ba? Siguro give chance to others naman. So dito naman tayo kay ano, kay Lito Lapid. Okay, ito si Lito Lapid is matagal na rin na ano, na politician. Okay, at wala naman tayong narinig din na na-involve ito sa ano, sa katiwalian. Yun nga lang, itong si Lito Lapid is matagal naman na siya dyan at wala naman tayong narinig kung ano bang batas itong na ano niya, na naipasa niya. So kumbaga itong slot niya is ibigay niya na lang dito sa iba. So no din tayo dito kay Lito Lapid. Ibigay na lang sa iba, hindi lang yung puro artista. Ibigay doon sa ano, sa mga taong alam yung paggawa ng batas at nakikita talaga natin nagtatrabaho dyan sa Senado kasi malalaki naman ang sahod nila niyan at sayang naman kung dito lang mapupunta kay Lito Lapid na wala naman tayong maririnig masyado sa kanya na ano bang mga batas ang kanyang ginagawa. At dito naman tayo kay ano, kay Erwin Tulfo. Okay, ito si Erwin Tulfo is isa ito sa mga sikat talaga at napakarami ring followers sa social media after noong kanyang kapatid na si Raffy Tulfo, di ba? So napag-usapan natin doon sa ating previous video na itong mga Tulfo brothers is pumapasok na rin sa limelight ng politika. Okay, so itong si Erwin Tulfo is okay ito dati kasi sana is nagstick na lang siya doon sa side nila former President Rodrigo Roa Duterte, pero ngayon is parang tumamlay na ang mga pambabatikos ni Erwin Tulfo sa mga tiwali sa gobyerno. Okay, so okay sana itong si Tulfo, kaso nga lang na dito natin nakikita na nagbabago at nagbabago na yung kulay ni Tulfo. Naging ano na rin siya, naging one of them na rin itong si Erwin Tulfo. Dati may programa pa nga ito sa ano, 'di ba, sa radyo at binabatikos niya yung mga tiwali sa gobyerno. Ngayon, Tulfo, saan na yung mga sinasabi mo, 'di ba? Okay, at nakikita namin na parang sinasakyan mo lang yung mga Duterte at yung kung saan yung ano, yung flow ng masa is doon ka sumasakay kasi meron ka rin palang ano, political ambition diyan sa Senado or sa Congress. Okay, so it's a no-no na rin dito kay Erwin Tulfo kasi lumalabas na yung kanyang balimbing din dito siya dati kay former President Duterte at meron nga siya na involved doon sa ano, sa Department of Tourism, na involved sila doon sa overpriced na mga ano, na mga products. Ngayon is tatakbo naman siyang senador. So no na rin itong si Erwin Tulfo. Tama na siguro yung isang ano, Raffy Tulfo diyan sa Senado. So dito naman tayo kay ano, dito kay Gibo Teodoro. Ito si Gibo Teodoro is, for me, it's a yes. Okay, itong si Gibo, although dito siya kay ano, kay Pangulong Bongbong Marcos, pero nakikita natin na matagal na itong gustong magsilbi sa bayan. Siguro give chance naman for him at napakatalino pala itong si Gibo Teodoro at hindi naman siya nag-involve din sa anumang katiwalian at maganda rin naman yung kanyang ang kanyang stand dito sa ating bansa. Okay, ayaw niya din ng war. So for me, it's a yes dito kay Gibo Teodoro, although sa panig siya ni Bongbong Marcos at hindi rin siya nambabatikos dito kay former President Rodrigo Roa Duterte at ginagampanan na lang yung kanyang trabaho bilang ano, dito siya sa ano, dito sa ating security. So okay rin itong si Gibo Teodoro at matalino pa. Dito naman tayo kay ano, dito kay Abalos. Okay, it's a no-no for me kasi napaka-questionable yung ginawa niya dito sa ano, dito sa Batangas, Alitagtag, Batangas. Napaka-questionable yung ginawa nila dito dito sa pinagbabawal na gamot na nahuli nila. So it's a no-no for me dito kay Benhur Abalos at dinastiya na nito. Wala namang napatunayan din ang mga Abalos, taga Mandaluyong ito, pero for me, it's a no-no. Siguro, mga kapolitika, maghanap naman tayo yung mga taong karapat-dapat talaga kahit hindi sikat, pero alam naman nating may kakayanan at may panindigan and of course, walang bahid ng anumang katiwalian sa gobyerno at hindi questionable yung kanilang pagkatao, mga kapolitika. Okay? Kasi sa ating mga Pinoy, kung sino lang yung sikat is yun ang binoboto. Mali po ang ganong mindset. Dapat is scrutinize at isip-isipin din natin kung sino yung mga karapat-dapat talaga na although hindi naman sikat is alam naman natin na maganda yung motibo at alam nating hindi makipag-compromise dito sa sistema ng politika sa
Pilipinas. So yun lamang mga kapolitika, at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipan. At maraming salamat sa panunood, pakikinig dito sa ating YouTube channel, at maraming salamat po.